Amen. Okay, this morning, ang ating pong tatalakayin, the Word of God says, preach the Word. The Word of God says, preach the Word. Shout out po sa aking matalik na kaibigan, Pastor Bernie Delfin. Kasama na po ang kanyang buting pamilya at syempre pa ang mga members ng Haven Bible Baptist Church. Thank you for watching. Alright, so sige po at magpapasimula na po tayo. 2 Timothy chapter 4 ang ating pong magiging teksto. 2 Timothy chapter 4, beginning verse number 1. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Again, the message that I would like to share with you this morning is the message I entitled, The Word of God says, preach the Word. The Word of God says, preach the Word. Bagamat ito po ay sulat ni Apostol Pablo, but we are aware, we know that the author of the Bible is no other than God. Lagi niyo pong tatandaan yan. Kahit na po nababasa natin na may mga nagsalita, may mga sumulat, pero sa katotohanan, ang Bible sa pangkalahatan ay salita ng Diyos. And the Word of God says, through Apostle Paul, preach the Word. Preach the Word. Yan po ang eksaktong sinabi po ng verse number 2. Preach the Word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. At first, maring iisipin nyo, hindi po ba maganda na ang preaching na yan o ang message na yan ay ibigay sa mga pastor? Well, I can say, because ito po ay pastoral epistle, you are right. Maganda po ng mga pastor, marinig po namin ang mensaheng ito, maunawaan po namin ang mensaheng ito, but I believe it is also good for the members to hear this message para po magkaroon tayo ng tamang expectation sa mga pastor natin. Kasi kadalasan po, ang nagiging problema, and this is actually the truth of the matter, why the Apostle Paul wrote this book. It is because of the fact that he is giving Timothy warning concerning apostasy. Yung pong panganib ng mga huling araw, na kung saan po ang mga tao po, sabi nga dito sa teksto natin, ang gugustuhin ng pakinggan, mga kwentong barbero, kwentong katsero, o kutsero, o karunungan ng tao. That is basically the idea of the word fables. Yung mga kung ano-anong istoryahan na lang, mga minamahal. So, ito po ang danger ng last days. That is why, doon po sa chapter 3, the Apostle Paul emphasized to Timothy the importance of standing firm for the word, for the truth. Yung pong tumayong matatag sa katotohanan. Di po ba? Yun po ang idea po. Dahil sa chapter 3, yun po yung exact warning and pagbibigay po ng idea concerning sa masasabi nating panganib ng mga huling araw. Di po ba? Kaya ang payo niya kay Timothy, maliwanag, sabi po niya, yeah, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Pero ang payo niya, but continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. And then, he reminded Timothy, ang sabi niya, and that from a child, thou hast known, what? The Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. And then, ang napagandang tiin po niya, verses 16 and 17, all Scriptures is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Kaya ko po sinasabi sa inyong continuation po ito because ang pinag-aralan po natin kahapon, the alive and powerful Word of God. Kung ano po ang nagagawa po nito sa atin. So, it is very important to somehow
be cautious, be careful sa mga ngaral po na ating pakikinggan. Kaya I can say na helpful po itong mensaheng ito. Okay? The Word of God says, preach the Word. Sa verse number 1, ito ang naging concern ni Apostle Paul. Ang sabi niya, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. Ito na nga po yung talata natin. Preach the Word. Preach the Word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. You know, the Apostle Paul is very consistent dito po sa matter na ito. Makikita nyo po na sa kanyang naging pagbiministeryo, sa naging paghayo, sa naging pangangaral, the Apostle Paul is very consistent na wala po talaga siyang ipinapangaral kundi salita ng Diyos lamang. Okay? The Apostle Paul preached nothing but the Word of God. And for you to have an idea, I remember when he wrote to the believers in Thessalonica, nung sumulat po siya sa Thessalonica, sa Thessalonians, tingnan niyo po ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 2. 1 Thessalonians chapter 2. Ang sabi po mga kapatid, verses 3 to 5. For our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile. But as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak. Listen to this. Not as pleasing men, but God which trieth the hearts. So nakita nyo na, yung concept po pala ni FDB, eksaktong-eksakto dito sa concept ng sulat ni Apostol Pablo. Ang sabi po niya, di ba? But as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but as pleasing God the Lord, di ba? Which trieth every heart. Ibig sabihin, Diyos ang pinapupurihan, salita ng Diyos ang ipinapangaral. And then listen to this. Because sometimes, sabi ko nga po sa inyo, please understand, because I need to give you warning, doon po sa napapakinggan po natin, nasabi ko nga po, parang karunungan na lang ng tao, logic na lang ng tao, ang lagit-lagi, naririnig po natin. Everyday po yan. And in fact, nagugulat ako, lumalabas sa wall ko po yan. And sad to say, and you should understand me because I am preacher of God's Word. Pagka nakakarinig po ako ng preacher na parang mas mahalaga na sa kanila yung gusto nilang sabihin, yung logic ng tao, natural, nagigrip po ang mga tunay na mga ngaral ng Panginoon at ang nakakaintindi po ng Biblia. Kaya pag nakikinig kayo, medyo tingnan nyo po kung Biblia ba talaga. Meron po akong isang nakita kasi may mga nagpo-post po ng mga preaching ko. Sa mga nagpo-post po ng preaching ko at naglalagay po ng reels, wag nyo pong aalisin yung Word of God. Minsan po kasi, hindi po na isasama po yung talata. Meron pong nagsasabi doon sa comment, mag-recite ka naman ng talata. Hindi naman po yun ang buong preaching ko. Di po ba? So, it is really good to somehow consider that every time na nakikinig po tayo, pahalagahan natin ang salita ng Diyos. And it is good to somehow consider a preacher like this great man of God, the Apostle Paul. Ang sabi niya, but as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but God which trieth the heart. Neither at any time use we flattering words, as you know. Okay? Nor a cloak of covetousness, God is witness. Nor of men sought we glory, neither of you, nor yet of others, when we might have been burdensome as the apostles of Christ. So this is the pattern that we need to somehow consider. Yung pattern po ni Apostle Paul, preaching nothing but the Word, pleasing no one but the Lord. Hindi ako nambobola ng mga tao. Hindi ako gumagamit ng mga kaakit-akit na salita. Yung mapamuring salita. Ang importante sa preaching, yung salita ng Diyos. Amen? The Word of God is very important. Now, sa ating magiging pag-aaral, sinesentrohan ko po na ang salita ng Diyos ang nagsabi, preach the Word. Kaya wag tayong magne-negative sa mga pastor po natin na hindi man po tayo maging masaya, ipapangaral niya ay ang salita ng Diyos. You should appreciate your pastor na talagang ang ipinipreach po is the whole counsel of God. Yun po ang aming atas.
Kaya nga sabi ni Apostle Paul, di po ba, sa Ephesian elders, ang linaw-linaw po na ang kalooban ng Panginoon doon sa mga tinawag niyang mga ngaral is to preach the whole counsel of God. Minsan po, para maka-attract lang ng viewers, ang gagawin po, magsasalita ng mga nakakaaliw sa viewers. Yung gugustuhin ng mga viewers. Pasensya na po kayo. Ako po, sa akin pong commitment, ang ipapangaral po natin, lagit-lagi, salita ng Diyos. Now, gusto ko pong sentruhan yung verse number 2. Preach the word, be instant, in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long-suffering and doctrine. Kasi kung meron pong importante, nakakailangan ninyo pong marinig salita ng Diyos. More than sa mga salitang sasabihin ko, it is always the Word of God na maikukonsider nating importante po talaga. Kaya nga, huwag kayong makukulitan sa akin pong laging paalala, sa lagi ko pong sinasabi na ang tunay na mangangaral, hindi siya tumatayo para sa kanyang privileged speech. Bagamat privilege ang mag-preach, but preaching is not our privileged speech. So, importante po na dapat tuwing tumatayo ang pastor, hindi yung gusto niyang sabihin, hindi po yung personal na atake sa pangangaralan, kundi ang dapat commitment niya is to preach nothing but the Word of God. Kaya kung titingnan niyo po, ito po ay charge, ito po ay challenge, at ito po ay command. So here is the man of God commanding another man of God whom he trained, at sinasabi niya, preach the Word. Diba? Yun po yung eksaktong word na ginamit Sa verse number 1, I charge thee, therefore, before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing in his kingdom. Ano yung charge niya? Preach the word. So, importante po ito. So, the source of the command in reality is not the Apostle Paul. The source of the command is no other than God. Because the author of the Bible is the Holy Spirit Himself. So, therefore, the source of the command is God. Ang pinanggalingan po, makikita nyo, ng utos ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Mahalaga po yan. Importante po na ito ay ating pong maunawaan. And the specific command, ano po ang sabi? Preach the word. Yun po ang specific command. So, the specification of command, maliwanag po, preach the word. Diba? Yun po yung pinaka dapat nating i-consider. And the substance of the command. Ano yung laman dapat ng pangangaral ayon doon sa utos? Reprove, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. Yan po, mga kapatid, ang bibigyan ko po ng pansin. Alright? Number 1, the command to proclaim. The command to proclaim. Ang utos na dapat magpahayag. Ang sabi po, preach the word. Hindi po opinyon, hindi po tradisyon, kundi ang katotohanan ng Diyos. Yun po ang command. Ito po ay masasabi nating divine commission from the Lord Himself, sapagkat siya naman talaga ang amin pong dapat pakinggan. So, ang preaching po ay hindi po ito optional. Ito po ay dapat gawin po namin ayon sa utos at atas ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, sabi nga ni Pablo, ang linaw, di ba? So, for necessity is laid upon me. Remember that verse? Di ba? Yea, woe is unto me if I preach not the gospel. So, talagang ang commitment ipangaral, ang ebanghelyo, ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, yun po ang utos, yun po ang atas, to preach the word. Kaya po pag ang pastor nyo po nangangaral, hindi po dapat negatibo kasi utos po sa kanya yan. Ito po ang aming role, ito po ang aming responsibility, ang mangaral ng salita ng Diyos. The Lord commanded us to preach the word. At ang ating pong magandang response dapat talagang positive. Positive po. And then, tingnan din po natin not just the command to proclaim, but also the consistency in proclamation. Ibig sabihin, particular sa preaching, dapat ang pastor consistent. Kasi ang sabi po,
in season and out of season. Be instant. Diba? Be instant. That's the word. Be instant in season, out of season. Mga kapatid, ang kailangan po namin faithfully mangaral. Okay? Kami po ay dapat matapatan. Okay? Matapat na mangaral ng salita ng Diyos. Hindi po ito nakadepende sa kung saan kami komportable o konbinyente. Diba? Mga kapatid, may mga pagkakataon po na ito ay costly. Diba? May talagang matinding halaga na haharapin mo, pero kailangan pong gampanan. Dapat po ang mangangaral ay firmly tumatayo sa salita ng Panginoon. So, yung consistency po, kahit na po may mga pagkakataon na hindi na natutuwa ang tao, kailangan naming mag-preach. Kahit po may mga sitwasyon na mabigat, mga kapatid, kailangan po namin mag-preach. Kailangan maging consistent po kami sa proclamation and consistency in the idea na patuloy lang na mangaral at maging sa itinuturo. Dapat nandoon ng consistency. Hindi pa iba-iba, mga minamahal. Nakakalungkot na may mga mangangaral na paiba-iba po ang turo. Kaya dapat observant tayo. Yung ating pong maging pamamaraan, search the scriptures whether those things were so. That is why, again, may I remind everyone, may I say this to you, na wag ko kayong pagkamagandang magsalita, areglado na kaagad. Hindi pagandahan ng salita, patotohanan po ng mensahe. Kung ito po ba talaga ay Bible, yan po ang itinuturo natin sa mga members. Hindi tayo para mag-criticize, mang-criticize ng sino mang mangangaral. But my point is that as you listen, as you study the Word of God, as you listen to the preacher, search the scriptures whether those things were so. Hindi pagka pumabor sa atin, yun ang gusto natin. Mga kapatid, ganun din po kaming mangangaral. Ang dapat maging paalala po sa amin, wag po yung kapag hindi na natutuwa, may natisod na, ayaw na makinig, negatibo sa pakikinig, titigil na kami, iibahin na namin ang mensahe. No, wala po akong karapatan na magbigay ng ibang mensahe sa inyo, sapagkat ang utos sa akin, ang command sa akin, sa usapan ng proclamation, sa usapan ng preaching, is to preach nothing but the Word of God, to preach the whole counsel of God. So, we need to appreciate our pastor who is preaching the truth and nothing but the truth. Amen? Yes. I remember Hebrews 13:7. Diba? Ang linaw ng sabi po doon, remember them which have the rule over you. Ano po ang sabi? Who have spoken unto you the word of God. Sa context natin, sabi ni Paul, mapanganib ang panahong ito, ang dami ang hahanapin na, yung mga talagang gusto nila yung sasabihin, yung masarap sa tenga, yung masarap sa pandinig. So very tempting. Very tempting po sa maraming mangangaral ngayon, sapagkat ang karaniwan sa mga nakikinig ay yung pong, ang gusto po nila, yung mga positibong salita lang ang maririnig. Dito po makikita natin, pangatlo, the content. Diba? The content of preaching or proclamation. Ano po ang content, mga kapatid? So nakita natin, the command, di ba? The command to proclaim, and then the consistency of proclamation, and then ngayon po, the content of preaching. So gagabayan ko po kayo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Pagka makikinig kayo, ang ating pong masentruhan, hindi yung ganda ng sasabihin po nung preacher, ang maganda po, nasentruhan natin yung preaching mismo, yung content ng preaching. Ano dapat ang laman ng preaching ng tunay na mangangaral ng Panginoon? Because the Word of God says, preach the Word. So dapat ang laman, salita ng Diyos. Pagka po salita ng Diyos ang pinag-usapan, naalala niyo po, dapat comforting, dapat po confronting, dapat po correcting, at dapat po convicting. Tama po? Because we believe that the Word of God is alive and powerful. We believe that. Remember our message yesterday? That is actually the reason why sinasabi ko, it seems na ito po'y parang continuation. Dahil sinentrohan ko po kahapon, yung pong pagiging buhay at pagiging makapangyarihan ng salita ng Diyos at kung ano po nagagawa nito. And now, here in our message,
makikita nyo po na talagang dapat particular tayo. Na ang pastor, pag nag-preach, ang content dapat ng preaching niya, ang content ng preaching niya, reprove, rebuke, di ba? Yun po, yun ang dapat. Exhort with all long-suffering and doctrine. Kaya po, loves na loves ko ang LWBC at ang BFBC. Actually po, kahit po ang Blessed Hope Baptist Church, ang Glorious Light Baptist Church, ang Glorious Hope Baptist Church, yung pong mga pinagpasturan, Christian Family Baptist Church, yung mga pinagpasturan ko po, yung pinagministeryohan ko po, mga gawain na kung saan akin pong talagang nilakbayan sa buhay na ito. Ang reason why I appreciated all of them so much, it is because of the fact na hindi sila after sa kilitian, ang gusto nila talagang word. The pure word of God, the powerful word of God, the profitable word of God. So ito po ang content dapat ng preaching. Hindi talaga pwedeng ang preaching, walang rebuke mga kapatid. Nililiwanag ko po mga pastor po tayo, mga pastor na nakikinig ngayon. Alam mo sa sarili mo, alam po natin kung ang intensyon natin ipangaral ang salita ng Diyos or patamaan po ang tao. Kaya nga sabi ko po, laging ang prayer ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng tinatawag na self-control. Pagka ako nangangaral, hindi yung kapag mabigat ang loob ko, damang-dama ng mga tao, hindi po yung bigat ng salita ng Diyos, kundi yung bigat ng kalooban ng pastor. I'm sure nakaka-relate po kayo dyan. So, pastor, we need to be reminded po ng salita ng Diyos na talagang ang dapat weight ng ating preaching is the Word of God. Hindi po yung himutok natin, hinagpis natin, sama ng loob natin, hindi po ba? Atake mula po sa ating pangangaral. Preach the Word. Just preach the Word. Ang lagi kong binabanggit, ang totoo niyan sa preaching, bakit ba ang preacher magpapatama pa? E tiyak naman po na pagka ipapangaral mo ang Biblia, tatama naman talaga. Di po ba? At pagka po talaga ang preaching, Word of God, at ang talagang kilos ng banal na spirito, conviction ang dulot eh. Pero kapag ka po ang lumalabas, ang dating patama, personal, rebellion ang dating. So kaya importante po, in fact, kahit magrebelde, kung talagang clear conscience po ako na Word of God ang ipinreach ko po, wala po akong magagawa. Kahit po negative ang maging acceptance ng tao, sapagkat ang aking pong commitment is to preach the Word. Hindi po ba? So pero kung ito po ay gawa ng Banal na Espiritu, wala pong guilty feelings sa part natin bilang mga ngaral. Lalo na kung talagang pag sinabi po namin bilang mga pastor, basta ako, pinreach ko lang ang salita ng Diyos. Alam naman nating buhay po ang salita ng Diyos. Alam naman po nating makapangyarihan ang salita ng Diyos. Alam naman po natin na talagang ang Banal na Espiritu ang siyang nagkukonvict po sa atin. Kaya napakahalaga po na dapat alam natin that the content of preaching ay rebuke, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Okay, so importante po na ang salita ay nagtutuwid ng kasalanan. Di po ba? Correcting sin, confronting error, yung mga kamalian po natin, at katulad nung binanggit ko po, comforting. Yes. Maganda po na pagka po tayo nagpipreach, nare-rebuke yung dapat ma-rebuke, at nako-comfort naman yung dapat ma-comfort. Yung po bang may mga confusion, yung pong may mga bit sa puso, pag nakinig ng preaching, gumagaan ang kanilang kalooban, napapalakas sa madaling salita. Di po ba? At yung namang perong may bit na kasalanan, nare-rebuke mga kapatid. Yun po dapat ang nilalaman ng ating preaching. Amen po ba mga kapatid? So marahil po, yung iba, ang gusto po kasi, yung magugustuhan ng makikinig. So, do not tempt your pastor na mag-preach ng ikasasaya mo. Ang prayer mo dapat sa pastor mo, ang i-preach yung totoong salita ng Diyos. Okay? Sa mga nakaka-observe ng ating pong pangangaral, particularly the members of the church na aking pong pinangangasiwaan, kung talagang kayo po, honestly, ang observation nyo po, ang pastor nyo, talagang walang ibang pinipreach kundi salita ng Diyos, please type Amen. Diba?
Pakitype nyo po. Kung talagang naniniwala kayo na ang pastor nyo po ang ipinipreach salita ng Diyos, amen po tayo, mga kapatid. So, yun po kasi ang kalooban ng Diyos na dapat maging laman ng aming panalangin. Okay? So, nakita natin. Una po, malinaw sa tinatalakay natin, the command to proclaim. Ang sabi, preach the word. Be instant, in season, out of season. The command to proclaim. Ako at ang lahat ng mangangaral ay inatasan, inutusan na mangaral ng salita ng Diyos. And then, the consistency in proclamation. Huwag po dapat mababader ang mga pastor sa magiging negatibong pagtanggap ng tao. As long as you preach the word of God, mga kapatid, tuloy-tuloy lang po. Huwag pabago-bago ng preaching. Okay? At huwag din pong katatamaran ang preaching. Tuloy-tuloy lang po. Praise God because of my training. Praise God because of my orientation. Ako po ay tumanda. Okay. So, naalala ko kaagad. Ako po ay tumanda sa buhay ministeryo. Na ang orientation ko po, ako ay na-expose sa pastor na talagang very consistent sa kanyang pangangaral. In season, out of season po talaga. And, ang isa sa natutunan ko po is to always be ready. To be ready always. Ano po? Every time na mabibigyan ng pagkakataon para mangaral, dapat hindi yung, naku, nabigla po ako. Naku, wala po akong nakaredy. Okay? Panawagan sa mga may calling, panawagan sa mga preachers, kahit di ka pastor. Pag sinabi mong may calling ka, isa sa dapat ma-develop sa iyo ay yung maging laging handa. Yan ang tinetreasure ko po sa naging training ng aking pastor. Hindi kanya basta i-assign, bibiglain kanya. May panahong i-assign ka, alam mo nang magpipreach ka, pero may panahong part ng kanyang training, patatayuin ka, tatawagin ka niya para ikaw ang mangaral ng salita ng Diyos. And I remember na si Deep Tinker at maging si Pastor Cerilla, talagang isa po sa naging training po nila sa akin yan. Isasama po nila ako, and then bigla po nila akong tatawagin sa Bible study. And praise God because I can say na naging very helpful po sa akin yan. Kaya po yung pastor po namin, isa sa commendation na natatanggap ko po sa kanya, and in fact, ginagamit niyang example, yung pong kahandaan po lagi ng inyong lingkod. Hanggang ngayon, bit ko po yan. Kahit saan ako mapunta, pagka po ako ay sinabihang mag-share, sinabihang mangaral, hindi po ako mabibigla. Minsan kasi, yung pong idea nung, alam niyo po, ngayon lang po ako sinabihan. Kaya nire-review ko yung mga preachers natin, di po ba? Na minsan talagang tatayo sa pulpit, parang defense mechanism po yun eh. Because in the first place, being preacher, you should always be ready. Kaya po, para sa akin, negative yun, yung tatayo ka. Alam niyo po, hindi ako nakahanda ngayon kasi binigla po ako ng pastor natin. Oh, isipin niyo po, binigyan ka na ng pribilehiyong tumayo, pinahamak mo pa yung pastor at sasabihin, binigla ka niya. So pagka ikaw ay preacher, dapat consistent ka in proclaiming the word, in proclaiming the truth. Dapat lagi kang ready anytime na itap ka. Huwag yung kung kailan ka sasabihan, doon ka lang gagawa ng mensahe. Tingnan niyo po yung mga painter. Diba? May order, walang order. Ang buhay nila, painting, mga kapatid. So the same thing, if you are a preacher, if the Lord called you to preach, then that is your life. Dapat lagi kang may message. Ano po? And you know, ito po'y naging very beneficial sa buhay ministeryo po ng inyong lingkod. And I can say that this is the preparation. Yun po, that's the preparation na ginawa ng Panginoon sa akin to the kind of ministry na ipapagawa niya pala o kalooban niya po sa akin. So, let us develop that, mga kapatid. Kaya sabi ko, minsan nasusungitan tayo kapag po nire-review tayo ng pastor kasi mangangaral ka eh. Dapat ready ka. Ngayon, tuwan-tuwa tayo. Kasi si future preacher Max Sigen at si future preacher Kevin Peñaranda, naku, mga kapatid, nakakatuwa. Ginagamit na sila ng Panginoon. And this coming anniversary, that is one of my excitement because again, makapag-ordain tayo ng mga additional preachers sa church. So si Preacher Jonel, Preacher Max Sigen, at si Preacher Kevin. Opo.
So, wag niyo na pong hintayin i-ordain natin si Preacher Lina, tsaka hindi po natin si Preacher Areta, hindi po natin mga i-ordain diyan dahil ang paniniwala natin ang ating punturo salita ng Diyos at hindi po babae ang ikinasa ng Panginoon na talagang tagapanguna sa iglesia at tagapangaral ng kanyang salita. But don't get me wrong, kahit babae ka, you can preach the word sa idea po na na-share po natin ito sa mga kakilala po natin. So, yung consistency, I can say, naging very helpful sa akin po yan, at na-develop po yan, yun ang reason. Imagine niyo po, doon po sa naging engagement ko po, nitong Sunday lang po mga kapatid, imagine niyo po dahil magkakasal nga po ako, sinulit po nila, Sunday school, evangelistic, anniversary preaching, tapos bonus pa. Sa gawain po natin sa Milan, Italy. Kundi po ako na-train ng pastor ko, kundi po ako nabigyan ng magandang training at disiplina sa usaping pag-aaral at pangangaral ng salita ng Diyos. Imagine, ang calling pala ng Panginoon sa akin, ganito po mga kapatid. Paano po yan? 4 na beses po ako nagpipreach pagka Sunday at meron pa pong mga pagkakataong may 2 pa yan sa gabi na online. So, ibig sabihin, I have my reason to encourage the preachers because the Lord used that to train me and to develop me and to somehow use me in a way na talagang hindi po parang nabibigla lagi kapag ka nangangaral. So, importante po ito mga kapatid. And don't get me wrong, hindi ko po ipinagmamapuri yung sarili ko. In fact, ang aking pong gustong bigyan ng merit ay yung naging trainer ko po. Yung naging pastor ko po, kasi ganun niya kami sinanay, na way back then, it seems it's hard to understand how come, hindi ka naman mag-preach, kailangan may preaching ka, and now, I can say, he's right. Talagang tama po siya, mga kapatid. So, the command to proclaim, the consistency in proclamation, and the content of preaching. Diba? Ang dapat laman ng preaching natin, dapat merong reproving, rebuking, and exhorting. Exhortation po Wag naman po ang pastor, wala nang ginawa, kundi pagalitan ng miyembro. Meron po nag-comment, itong sila Brother Jun, sinabi ko, pagka po may nagko-comment sa akin, hindi po ako after kung positive o negative po yan. Hindi po ako after, kaya yung comment po, hindi ko yan gaanong pinapansin. Ang importante po sa akin, yung tiyak ko na ang ginagawa ko, yung kalooban ng Diyos. Siyempre po, iba-iba personality ng tao. Meron pong mga nagsabi, bakit pa kailangan sumigaw ka ng sumigaw kapag ka nangangaral ka? Yung hindi nga sumisigaw, tinutulugan ng mga nakikinig sa palagay nyo. Mga taga-Antioch, naintindihan nyo ba ako? Hindi ba kayo? Kaya naman kayo tuwan-tuwa. Alam nyo, pagka nagpipreach si evangelist, hindi ako makatulog sa preaching. Talagang, bakit? Ang lakas kasi ng boses niya. Oh, you see? Kung hindi pabor sa mga ayaw po ng malalakas ang boses, hindi ikaw ang magiging basis ko. Hindi po sila magiging basis ko. Yun nga pong sumisigaw na yung preacher, nakakatulog pa minsan yung nakikinig. Di lalo na kapag, alam nyo po, magandang aralin natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po bang sinasabi sa salita ng Diyos, mahal niya tayo. Kahit ano gawin natin, okay lang sa Kanya yun. Kasi sa Diyos naman, tatanggapin niya kahit ano lang tayo. Subukan niyo pong ang preacher niyo, ganyan po ang gagawin mga kapatid. Hindi pagka po malakas ang boses, galit. Hindi po ba? Kaya wag niyo akong pagagalitin. Mga kapatid, ang lakas ng boses ay hindi nangangahulugan ng galit. Pabor po ito sa mga may hina ang pandinig. Tama po ba? Meron po tayong mga may edad na, affected na yung hearing. Isipin nyo po, may edad na yan. Tapos magpipreach ka. Tapos parang pinag-heli-heli mo sila. Kaya sabi ko kila Brother Jun, sabi ko po sa mga sumasagot, pag kami nagsasabi raw ng ganun sa comment, mga kapatid, kaya hindi po ako palabasan ng comment. Baka pag maganda sinasabi nila, baka yumabang ako. At kapag hindi naman maganda sinasabi nila, baka atakihin ako at talagang atakihin ko. Yun po yung idea. So, I am not after dun sa comment. Ang dapat tiyakin ko, am I really preaching the Word of God? May personalidad po ako na hindi naman katulad ng ibang preacher. Iba-iba po kami.
Meron pong pasigaw, meron pong pabulong, meron pong palapatawa, meron pong mga talagang seryoso lagi. So, hindi yung personality ng preacher. It is the content of his preaching. Amen? It is always the content of the preaching na dapat nating maging concern. Kung ito man ay pabulong, kung ito man ay mahina, kung ito man ay malakas, kung ito man ay bombastic, kung ito man ay dynamic, kung ito man ay manuscript speaking or preaching, ang importante, Word of God ang ipinapangaral. Dapat ang content ng preaching, meron pong pagsaway, meron pong pagsansala, at meron din namang uplifting dapat, exhorting. Diba? So, ang sabi po, exhort with all long suffering and doctrine. Kaya kahit maraming mga miyembrong makulit, preach pa din ang pastor. Kahit po ang tagal matuto, preach pa din ang pastor. Diba? Ano man ang buhay ng tao, basta ang importante, yung content ng preaching mo, reprove, rebuke, and exhort with all long suffering and doctrine. So, dapat po talaga ang preaching comforting, confronting, correcting, convicting. Amen? Yun po dapat ang preaching. And then, the character of the preacher. Ito po'y magandang maituro din po sa amin. Diba? Ano dapat ang pag-uugali, ang pagkatao ng isang mangangaral? Diba? Importante po yan eh. Mahalaga po ito mga kapatid. Kaya sa usapan po ng turo ng salita ng Diyos, kinakailangan po sa amin, preach with patience. Kasi ang sabi, with all long sufferings and doctrine. Diba? Exhort with all long suffering and doctrine. So kaya isa sa masasabi nating magandang karakter ng preacher, talagang ang pangangaral po, meron pong patience. Alam nyo, pastor, mga mangangaral na katulad ko, pagka po tayo ay hindi naging patient sa ating pagpapastor at sa ating preaching, isang araw, patient tayo. Diba? Magiging pasyente tayo. Basta preach the word. Be consistent. Be persistent. Just keep on preaching. Yung result sa Diyos po yan. Minsan kasi pagka merong hindi nag-forward, ayoko na mag-preach, ang titigas ng ulo ng tao, hindi nagpo-forward. Gaano ba karami yung nagpo-forward na hindi mo naman makita yung resulta ng ipino-forward? Kaya nga ang katwiran ng iba, hindi na lang ako magpo-forward kasi may mga nagpo-forward, hindi naman totoo. Sabi ko, hindi pa rin justifiable. Kasi kaya ka magpo-forward, hindi dahil may nag-forward. At hindi ka kaya hindi magpo-forward kasi may mga nagpo-forward, hindi naman totoo. Dapat malinaw sa iyo na ikaw ay magpo-forward dahil kinakausap ka ng Panginoon. Diba? Dahil may conviction ang Panginoon sa iyo. Yun po ang issue doon. Hindi po doon sa issue na meron pong mga nagpo-forward, hindi naman totoo. Di para wala silang lugar doon sa harapan para yung mga hindi totoo, hindi na makapwesto sa harapan. Kung ikaw ang totoo, di ikaw ang mag-forward. Ang problema po, may mga mananampalataya, kinukonvict ng Banal na Espiritu, ang tigas ng ulo, hindi nagpo-forward. Kung yung pagpunta lang sa harap, hindi mo magawa. Yung aplikasyon pa kaya sa mensahe ang magawa po natin. Tama po ba yun? Simple logic. Pero sa pastor po, sa katulad kong mangangaral, huwag tayong dumipende sa kung may nag-forward o wala. Basta mahalaga, pinreach natin yung salita ng Diyos kasi hindi natin trabaho yung kapangyarihan na gagawa sa kanila. Trabaho po ng Banal na Espiritu yan. To convict is not our work. That is the work of the Holy Spirit. To change the people, it is not our work. That is the work of God. Kaya po doon sa nagsasabing, hindi tayo, hindi raw po Diyos ang nagbabago. Mali po yun. Binapangaral ang salita ng Diyos. Gumagawa ang Banal na Espiritu, ang Diyos ang bumabago sa tao. Ang tanong lang, willing ba tayo sa pagkilos po ng Panginoon? So, the character of the preacher, preach with patience. Preach with precision. Preach with precision. Kahapon po natutuwa ako doon sa kasal, siyempre may preaching po doon. May mga lumapit po sa akin. Ang sabi niya, yung pong content ng preaching po ninyo, talagang yun po ang nakikita kong gawin ninyo pagka kayo nagpipreach. Hindi mahaba, pero nandoon po yung talagang katumpakan ng mensahe. Nandoon talaga yung aral.
So the character of the preacher, preach with patience, mga kapatid, and preach with precision. Be precise, be accurate, be exact doon sa kung ano talaga yung salita ng Panginoon. Rightly dividing the word of truth. Okay? Yung pong preaching, hindi po out of context. Dapat po nagpipreach ayon sa konteksto. Preach the word, be instant, in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Kaya po ang isa sa maganda sa preaching, talagang precise, mga kapatid. Word of God talaga. And then, don't forget this very important thing about the character of the preacher. Preach with passion. O, dyan na po papasok, mga kapatid, na sa akin, because of my passion, very passionate talaga yung preaching, kasama po yung damdamin, mga kapatid, na ipinipreach yung salita ng Panginoon. Kung talagang yung Word of God, ang dating po, medyo talagang dapat hard ang dating dapat ng preacher. Kapag ka naman po ang mensahe, talagang ang dating po, banayad, dapat banayad lang po yung preacher. Kumbaga, it is good na ipinipreach natin ang salita ng Diyos na dama ng tao ang damdamin ng Panginoon. Diba? It is good for the people to feel the heart, the emotion of God sa kung ano po yung sinasabi. Kaya nga sabi ko, isa sa paraan ng pag-aaral, study the Word of God imaginatively. Nung nire-review kaya niya yung mga tao using Prophet Malakay, paano kaya nire-review ni Prophet Malakay yung mga tao sa kanilang mga pangsari-sariling pamamaraan ng pag-aalay at ginawa po nila at inisip po nila that the table of the Lord is contemptible. How Prophet Malakay rebuke the people? Pati nga yung mga words, very hard. Si Haggai, nung kausapin po yung mga tao. Si Apostle Paul, nung siya po'y nagpipreach, our Lord Jesus Christ, nung siya po'y nangangaral, nung kinakausap niya yung mga tao. In fact, even hard words, gumagamit po ang Panginoon for the people to feel His heart as He preach. Preach with passion. Dapat po talagang nandoon yung apoy ng banal na spirito, mga kapatid. Dapat makukonvict talaga yung makikinig. So, importante po yan. Yun po, yung dynamics ng preacher, ng preaching, maintindihan nyo po yun. Iba-iba yung personality. Ako nga po, di ba? Pagka nagpipreach, hindi ako mapirmi sa pulpit. Lalakad po ako kasi gusto ko medyo intimate po yung ating pong pakikinig ng mensahe. Kaya yun po, mga kapatid, hindi sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon, didepende tayo sa kung ano yung style na magugustuhan ng preacher, ng mga nakikinig sa preacher. So mga kapatid, malinaw po ngayong sandaling ito. The Word of God says, preach the Word. It seems na pangpastor ang mensahe, but I believe, na-realize nyo, kung bakit kahit hindi kayo pastor, it is good na narinig po natin ang mensaheng ito. Okay? Unang binigyan po natin ng pansin, the command to proclaim. Okay? Pangalawa po, mga kapatid, the consistency in proclamation. Pangatlo po, the content of preaching. And then pang-apat po, the character of the preacher. Napakahalagang mga bagay na dapat maintindihan, hindi lang naming mga mangangaral, kundi yung mga nakikinig, because I believe, nakukuha nyo po na kung bakit ko ipinangaral po ito para hindi po magkaroon ng pangsarili at maling expectation ang mga listener. And for the members to really appreciate their pastor in proclaiming nothing but the Word of God, in preaching, in showing concern, in being passionate, di ba? For being passionate sa kanila pong pangangaral, because their intention is for us to know the will of God and to be blessed. Yun po dapat yun. Kaya umaasa po ako, mga kapatid, na ang ating pag-aaralang ito, maintindihan nyo na ang mga pastor nyo, ang sinabi ng Diyos, preach the Word. Baka masaktan po yung member, preach the Word. Baka hindi po magustuhan ng member, preach the Word. Baka po matuwa sila, preach the Word. Ano man ang magiging acceptance ng tao,
Wala po tayong other option but to preach the Word of God. Amen? Yes. Kaya for me, it is good to express. Pwede nyo pong i-type dyan, I appreciate my pastor. Sino man po ang pastor nyo, I appreciate my pastor because God is using him to really bless me and to make my Christian faith to grow. Diba? Importante po yun eh. Yung may pastor tayo na nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sa bawat isa po, I hope and I pray na ito po'y naging malaking tulong po sa inyo.